pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rin tugdugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narangalan jalabat da DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalopyo da sayan kabuwasan Magterial Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamat si kapaborito Errol Horado. Tanjad technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Lunes Pizza 18 at bulan na Mayo 2026. Jada saray ulo na balita da lokal.
Radyo Pangasinan Balita. Negosyante ang urat kaya rin si Katoy pinapaltog. Radyo Pangasinan Balita. Matalong garing operasyon na Dagupan City Police kontra da kriminalidad tan illegal ya droga ni Kureta. Radyo Pangasinan Balita. Top 3 most wanted person at the city level Asakute. Radyo Pangasinan Balita. Security guard kagamor sagsaging batikit patambalan. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo ada saray ulo na balita da nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Target na ICC prosecutor sa November sa pahigapo na kaso ng Duterte. Radyo Pangasinan Almusal Balita. PNP manggagawa na malaknaban yung investigasyon na adin paniskod at kinan bato. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Suspendido na senador aganayaran ang boto at impeachment palapag ng congressman Ridon. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Media Magna Carta ipasala kuno. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Pawel sesyon na susinado. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Suberitan ehersito binatikos at absentee vote jad Senate leadership. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras nila alas 6:09 na kabuwasan tanatan wadyara detalye at saray balita da lokal. Manggagawa na malaknaban yung investigasyon sa polis linggayon na adang pamatog at negosyante agawa pasado alauna ng arom jad barangay Dulag at Abilang Balay. Unong at investigasyon ng polis walang loob na hardware subbiktima ng limob sa duwaran na suspect tan natampol pinapaltok sa biktima jad parte na ulutan ng druman parte na laman. Tampol at imaka sira suspect lugan at motorsiklo at agantan na direksyon. Imbatig yung patambalan sa bitlang biktima bang balat indeklara na dedo na rival recover at crime scene sudwaran basyo na bala na 9mm tana sa kaya basyo na bala na caliber 45. Radyo Pangasinan Balita. Matalong garing sa operasyon na Dagupan City Police Station jada pagidaulo ng Director Police Colonel Arnold Solomon kontra ad kriminalidad at illegal ya droga. Manlapod Mayo 12 hanggang Mayo 13 ada sayang taon jad oras na alas 6:20 ng aram voluntaryo na insoko at jad police station so paltog yung insoko na 43 anyos sa tricycle driver tagad barangay Karanglaan lapod diskubriton na homemade improvised shotgun sa may ang isurindos ang ipalapag yadigan niya si Katoy man ekal na dika jada sularto niya aning nang to sa abit ng paltog pasado alas 11 mat na labi inkasa na sa retaklay na ulo so anti-illegal drug bypass operation yan ang resulta ng pakaka-aresto nasa 64 anyos sa Yalaki tricycle driver residente na barangay Karanglaan at siyudad na Dagupan kumpiskaso sa kaya heat shield transparent plastic sachet yan ang karga na Cebu mambulat na 1.5 gramo mambili na 10,200 piso sa atang operasyon so ginawa na empanulop yung persa na Police Station 3 Caibaso City Police Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit, PNP Drug Enforcement Special Operation Unit 1
Jada koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1. Ginawa sa bitla na operasyon sa barangay Tambak kada syudad na Dagupan sa mga inventory sa ginawa mo at bilang lugar ante siya anawit yung police station sa bilang suspect kaso ninsungay na section 51011 article 2 na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002 si insige pada korte laban at bitlan na suspect. Oras na alas 5:30 na kabuwasan sa personnel na Police Station 2 sunanggawa no mobile patrol dad barangay Mayumbutan na si Karaya aka encounter na grupo ng individuals ya manduta kada singer the RTW establishment sa raya abilan suspect so mangibabantak na sa sigarilyo tan manggagawa na gulo ganyan na ininspeksyon na saraya police officer saraya abitlaran na kabataan man kinapkapan sa bitlang suspect recover na taklay na ulo iso sa kaya plastic sa siya yan ang karga na shabu walay balato na 0.20 gramo mambili na 1,360 tan sa kaya silver phone inalaan na alternative recording device sa bitlang suspect ang sikatuin sigapanla na kaso at korte. Radyo Pangasinan Balita. Top 3 most wanted person dyan the city level na aresto na taklay na ulo dyan bali na sa Nasinto Pangasinan sa may suspect sa mantaon na 35 balolaki dumaralo sa residente ng syudad na San Carlos bangbalat si Katulas manaaya madabit lang na baloy si Katulas na aresto makanor din sungay na Republic Act 10883 o Anti-Carnapping Act of 2016 kaninggangan na korte ng mampiyansa at kantidad na 300,000 piso sa may suspect walad sa Nasinto Police Station for proper disposition. Radyo Pangasinan Balita. Kaplasan niya manpapabigid patambalan sa security guard kaya rin sinasagsag na kainuman to niya dyan barangay o Jabali Nasual Pangasinan agawa sa insidente pasado alas 7 na labi dyan barangay Victoria Dabilang Baloy. Unong investigasyon na pulis sa may biktima sa minuman na alak at abong na suspect na naawalan ira na siblangan ang uyo siya tampol na kutsilyo sa bilang suspect tanin sagsagto niya dyan bunog na biktima ang kagamor na aralam niya sagsag sa biktima tan sigato simbatik dyan patambalan liga niya sa may suspect. So na-arreston tampol nasari ng respondin na pulis suwal PNP. Radyo Pangasinan Balita. Jed sang kunuran niya balitad lokal tapuan most wanted person na plagod 5 na taklay na uloy jada barangay poblasyon Bali na Dasol Pangasinan pasado alas 6:15 na ngaron sa may suspect sa mantaon na 58 laki residente na bitdan na Baloy sigato sa siningkat na taklay na uloy base biskag na warrant of arrest impaksad na korte at kason robbery o panagtakaw taninggangan na korte yamampiyansa at kantidad na 100,000 piso sa tanyang pakaresto na suspect sumatalong garing pinaarapon na suspect so ginawa to na kasalanan sa may suspect sa walang kustudiya na Dasol Police Station for proper disposition. Radyo Pangasinan Balita. Naringalan ray katibukalan niya balita da lokal antes tanon tapag adasari detalye balita nasyonal wadyan ni Repigaran Paimano. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in the Quad City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan.
Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Tagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan, Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Radyo Pangasinan, Almusal, Paalita. Alas 6:21 na po ng umaga, 6:21. Radyo Pangasinan, Almusal, Paalita. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, Almusal, Paalita. Hiniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng warrant of arrest na inilabas ng ICC. Sa 83 pahinang komento na may petsang Mayo 16, hiniling ng Office of the Solicitor General sa Supreme Court na ibasura ang urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion na inihain ni De La Rosa dahil sa umano'y kawalan ng merito.
Ayon sa OSJ, walang karapatan si De La Rosa sa isang injunctive writ upang ipagbawal ang kanyang pag-aresto at pagsuko sa ICC. Sinabi rin ng OSJ o Office of the Solicitor General na dapat maging maingat ang Supreme Court sa pag-issue ng injunctive relief at hindi maaaring gamitin ni De La Rosa ang equity ng walang malinis na mga kamay. Ipinunto rin ng esensya ng pagiging pugante mula sa ustisya ay ang paglalagay ng sarili sa lugar na hindi matutukoy ng mga tagapagpatupad ng batas. Noong Mayo 11 nang isampa ni De La Rosa ang mga petisyon na humihingi ng judicial recourse at motion na temporary restraining order, subalit bigo siya. Sa halip, inatasan ng Supreme Court ang ehekutibo na maghain ng komento sa loob ng 3 araw na sasagutin ng kampo ni De La Rosa sa loob din ng 3 araw. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Samantala, hinihiling ng International Criminal Court prosecutors na gawin sa Nobyembre ang pagsisimula ng pagliliti sa crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isinumating kahilingan na may petsang May 15, sinabi ng mga taga-usig na inaasahan nilang makukumpleto ang lahat ng kinakailangang hakbang sa pre-trial sa September 30, 2026. Samantala, inirekomenda naman ng mga abogado na kumakatawan sa mga biktima ng war on drugs na magsisimula ang paglilitis sa September 2026. Sinabi nila na iminungkahing timeline ay nagbabalanse sa mga karapatan ng parehong mga biktima at mga akusado sa isang mabilis na paglilitis, habang nagbibigay din ng sapat na oras sa mga bagong natukoy na biktima na mag-apply para makasali sa paglilitis. Sinabi ng depensa ni Duterte sa pangunguna na bagong itinagang abogado na si Peter Haines na ang schedule na nais ng prosecution ay nakasalalay sa magiging pasya ng trial chamber na kakayahan o sa kakayahan ni Duterte na humarap sa paglilitis. Muling ipinunto ni Haines ang kakayahan ni Duterte na humarap sa paglilitis. Binabanggit pa ang umano'y lumalalang kondisyon nito. Base sa isang independent medical assessment, kaya pa ng 81 years old na si Duterte na lumahok sa mga paglilitis. Formal na kinumpiraman ng ICC ang mga paratang laban kay Duterte noong April 23 at inilipat ang kaso mula sa pre-trial chamber 1 patungo sa trial chamber 3. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. iimbestigahan ng Philippine National Police ang aligasyon na may mga lokal na pulis na nag-escort umano sa isang itim na van na sinasabing sinakyan ni Senador Ronald Bato de la Rosa paglabas ng Senate compound noong May 14. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., iniutos niya na ang pagsuri sa mga ebidensya kabilang ang mga logbook, CCTV footage, radio dispatches, deployment logs at body camera footage upang matukoy kung may naganap na hindi otorisadong pagtulong mula sa mga pulis. Layunin ng investigasyon na maberipika kung may paglabag sa umiiral na mga patakaran at kung may mga personnel na gumamit ng kapangyarihan o kagamitan ng pulisya nang walang kaukulang pahintulot. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na resulta ang PNP hinggil sa naturang insidente habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon. Tiniyak ni Nartates na magiging transparent sila sa investigasyon upang maipaalam sa publiko ang katotohanan kahit pasangkot ang dating PNP chief. Lumilitaw na bandang alas 2:32 ng madaling araw nang umalis ng Senado si De La Rosa sakay ng isang puting Toyota Fortuner, kasunod ang isang puting sasakyan na may PNP markings na lumalabas sa gate ng Senate. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita.
Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. hindi maaaring bumoto o magpartisipa sa botohan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang suspendidong senador. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isa sa miyembro ng House Prosecution Panel, nilinaw ni Ridon ang issue ng matanong ito na hinaharap sa posibilidad na payagan ang suspendidong senador na makaboto sa impeachment. Nangangailangan ng 16 votes o 2/3 ng 24 na senador para mahatulan o mapatawan ng impeachment. Sa Lunes, inaasahang magko-convene na ang Senate Impeachment Court para sa paglilitis ng kay VP Duterte na haharap sa aligasyon ng irregularidad sa paggasta ng 612.5 milyong pesos na confidential fund. Hindi may paliwanag na paglobo ng yaman, bribery at death threats laban kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. magkakalaman ngayong Lunes sa pagbabalik ng sesyon ng Senado kung mapapalitan sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Mismong si Cayetano ang nagsabi sa isang panayam noong May 14 na may mga nagtatangka na patalsikin siya sa posisyon na nakuha niya kay Senador Vicente Tito Soto III sa pamamagitan ng kudeta. Dahil tiyak na hindi sisipot sa sesyon si Senador Bato de la Rosa na malayang nakaalis sa Senado noong Miyerkules ng madaling araw. 12 na lamang ang bilang ng mayorya na maaaring bumoto kay Cayetano. Matatandaan na 13 ang senador na nagluklok kay Cayetano sa pwesto, samantalang siyam naman na bumoto kay Senate Minority Leader Vicente Soto III at 2 ang piniling mag-abstain, Senador J.B. Ercito at Senador Juan Miguel Zubiri. Kung papanig sa minorya ang 2 senador na nag-abstain, ay may makukuha pa silang 2 mula sa bagong mayorya, ay magkakaroon ng sapat na bilang o bagong 13 para maglungsad ng panibagong kudeta. Nauna rito, inihayag mismo ni Cayetano na medyo busy ang bagong minority bloc na pinamumunuan ni Soto sa pakikipag-usap sa mga senador na nasa bagong mayorya. Isiniwalat din ni Cayetano na may pananakot sa mga inimbitahan na sumali sa kabilang grupo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin 6:31 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dami yung... Son, ang puta-putang irang impormasyon. Ayan, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for delicious food you can trust for any occasions? Discover the taste of Genlicious Food Service. From everyday meals to grand celebrations, we serve home-cooked goodness with restaurant-quality flavor. Indulge in their best sellers. Perfect for birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let Genlicious Food Service take care of your food so you can enjoy every moment. Prepared with care, made with quality ingredients, and
served with love, every bite is worth it. Order now. Message Delicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Delicious, great taste meets their value. Delicious Food Service. We cook, you celebrate. Good morning mga kapaborito, 6:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo mga kapaborito? Abay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, Pangasinan, sigaw ang gogo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yang kaposan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 pop music station. WJ88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:35 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, lingkod ng bayan Timog Pangasinan, Dennis Muarez. At siyempre kasama natin si kapaborito Errol Jurado. Diyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal, ang nag-isang pugi sa puso ni Madam Charis. At sa aking gawing kanan, ang maagang nagigising, nauuna sa tilawok ng manok, ang ating station manager Joey Baby. Oh, good morning nga pala kay former Vice Mayor at former board member Ramon Bautista Sr. Maagang nagigising din ito at maagang pupunta sa kanyang opisina dyan sa may Region 1 Medical Center. Ayan, si John Bautista. Good morning din yung kanyang anak.
dating councilor sa bayan ng Manawag, Pangasinan. Alas 6:37 ng umaga. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga balita, mga sumbong, mga reaksyon at maging mga opinion, mangyari lamang po tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 at saka sa Globe number 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala ng inyong mga pagbati, mga greetings ninyo sa inyong mga mahal sa buhay sa pamagitan po ng ating Facebook page. I-search lang po ang DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan na paborito. Malamig ang panahon hindi pa inihahayag ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA ang pagsisimula ng tag-ulan, pero nakikita na kapaboritor ang palatandaan na talagang nag-uumpisa na ang tag-ulan. Ramdam na ito, hindi lang dito sa Pangasinan, sa buong Luzon ang ulan. Kaya malamig na, medyo malamig na rin ang panahon pag sapit ng gabi, di ba? Sa ikin dito na may kirma, na may karol. Grabe yung kulog kahapon. Nung isang gabi, nag-brown out pa dahil sa kidlat. Kidlat ba? Ang rason? O nagbawas iba talaga? Iba yung nung isang nung Makalawa. Yung schedule talaga yun. Pero yung nung isang gabi, unscheduled. magkagkarolante, magkirma. May maksila narip. Kaya nga kaya kabilang sa mga palatandaan ang pag-ulan yung pag-ulan sa hapon at gabi. Anong Biyernes ka ilang gabi? Biyernes, Sabado at Linggo. Kagabi, malakas yung ulan na. At maksila to. tumagal ng ilang oras yung ulan at yung may mga vloggers na sinasabi lang nagkaroon ng kaunting pagbaha sa kanilang dinadaanan. Diyan sa may Inlex nagkaroon ng kaunting pagbaha. Siyempre malakas ang ulan, dala ng lakas ng ulan. Yung mga tao kasi, lalo na't may social media, kapag nabanggit ang tag-ulan, ang unang pumapasok ay yung baha agad. Diba? Meron naman yung tataas yung tubig, tapos mabilis namang mawala. Hindi lamang karaniwang baha ang nananalasa, kundi yung mga mapinsala, lalo pag dating ng ulan. Yung bagyo, siyempre, nagdudulot ng pagbahayan. Mas matindi ang pagbaha na dulot ng bagyo. Dahil lalo na pag marami ang bit-bit na ulan, diyan nagdudulot ng malakihang pagbaha. Kung malala mo, siyempre, isa sa mga sanhi ng pagbaha, sinasabi nila yung mga basura, mga plastic. Siyempre, dapat na linisan yung mga baradong kanal, yung mga estero, para sa ganun hindi magdudulot ng pagbaha. Minsan kasi yung mga tao rin nagkukulang sa disiplina. Maraming nagtatapon kung saan-saan, lalo sa mga ilog, sa mga estero, basta na lang itatambak. Yan ang isa sa mga nagiging dahilan ng pagbaha. Barado. Ang isa pang dahilan dyan yung laging nasisira yung mga flood dikes dahil sa substandard, ang pagkakagawa.
Ito yung isang sanhin ng malawakang pagbako minsan, Pag di ba? nagiba. Pag nagiba, di ba naranasan natin 'yan, di ba? Meron pa Oo. yung mga sakit. Oo. Lumalabas yung mga dengue, Oo. yung mga lamok na may bitbit na sakit. Kadalasan na kasi yung mga kanal, yung mga estero hindi umaagos yung tubig, kumbaga stagnant, kaya nagkakaroon ng pamugaran ng mga lamok. Dapat yung paglilinis ng mga kanal, ng mga ilog ay hindi pakitang tao. Oo. May mga nakatambak na basura. Yan, yung mga pinamumugaran ng mga lamok din. Naisipan lang nila na linisan yung mga kanal na yan, kung tapos na yung pagbaha, di ba? Oo, pag naman, dapat sana linisan yan bago dumating yung tag-ulan, lilinisin na nila yung mga kanal na yan. Masarap matulog kung maulan. Oo. Malamig ang panahon. Oo. Malamig ang panahon, hindi mainit, Oo, hindi gaya doon sa Senado na mainit ang issue ng impeachment ni VP Sara Duterte. Alam mo, kung may balita na may signature campaign at umaabot na sa 25 million daw na Pilipino ang nakilahok sa online signature campaign na naglalayong isalang si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Ito ay inihayag ni Polytechnic University of the Philippines Professor Loe Montimar. Ang sinasabi ni Professor, 3 oras matapos silunsad ang online signature ay umabot na agad sa halos 3 milyon. Online yan Online. Legit ba lahat yan? Yun ang sabi ni Professor Loe. Paano niya mapapatunayan na legit lahat yan? Yan nga, may mga dyan. Sa online kasi, pagdating sa internet. Hindi ba siguro magiging legit yan kung may mga pipil upang ka na mga form. Paano pag marami akong pinilapan? Yun ang dyan. Gagamit ako ng ibang Ibang pangalan. account. Tapos i-AI ko yung ID. Pwede rin. Papalitan na. Dinagdag pa ng PUP professor sa loob lamang ng 2 hanggang 3 oras. 3 million ang pumirma na nanawagan na ituloy ang impeachment sa Senado. Ano kayang masasabi ng Senado dito? Kailangan nilang balansihin at pakinggan ang boses ng mas nakakarami. Para hindi magdulot ng matinding panggigipit sa Senado. Siyempre, maiipit sila dyan. Correct. Ginit ng mga kritiko na magkakaroon ng due process at panagutan na si Vice President Duterte dahil marami ang nagpapayag sa social media na kung walang itinatago si Vice President Sara, dapat nitong harapin ang paglilitis sa Senado. Diba? Iniyak naman ni Senate President Peter Alan Cayetano na hindi maaantala. Yan ang mga pagdinig. At susundin ng Senado ang proseso ng Batas Teka. Kapag sakali lang, ayan na nga, gumulong na yung impeachment, at nahatulan. Sino ang magiging Vice President? Yung Senate President. Siya, hindi nga. Base doon sa batas, Vice President, yung Senate President magiging Vice President. Kaya pala nung hindi pa nagpapalit ng liderato, talagang maplos si raw. Gigil na gigil si alam mo bang nangyari dyan? Nabulaga si Si Sait Bulaga. si Tito Soto. Pero may lumabas na balita na itong si Senador Loren Legarda tinanggal bilang isang yata sa isang eskwelahan. Lang yung litrato.
Hindi, pati ko niya ata yung kanyang doon sa eskwelahan Oo. Paano pag maraming nagawang maganda dun sa school? Well, Dahil lang sa desisyon niya na pumanig sa majority. pero binitawan siya. Hindi. Kahit na binitawan siya, ano ba ang tulong na itutulong nila kay Loren Legarda? Kaya nga O ano ba ang naitutulong ni Loren Legarda doon sa school? Yun lang yung tanong dyan. Pero kanyan Malay mo, baka sabihin ni Senador Legarda, tinanggal na yung mukha mo doon, pati yung mga ganito-ganito. Yan naman. Kanto diba? Hindi, ibig sabihin, kanto mo. ibig sabihin yan, siyempre pag tinanggal, wala silang tiwala kay Senador Loren Legarda. Yung school na yun. Yung school na yun. Ilan ba yung school? Ngayon, balikan natin ang yung signature campaign para sa impeachment trial. Kasi ang signature campaign para sa impeachment trial ay isang pampublikong petisyon kung saan ang mga mamayan ay lumagda upang igiit at pilitin ang Senado na simulan ang paglilitis kay Vice President Sara. Kaya nga di ba tiniyak nga ni Cayetano na gagawin ng Senado ang tamang proseso sa impeachment trial. Teka, may singit ko uli. Di ba may nagbabantang kudita? Na naman. Para sa Senado. mapalit. Siya rin ang nagsabi last week. Kaya nga Siya rin ang nagsabi na... Teka, baka minumulto. Ha? Baka minumulto. Sinong magmumulto doon? Siya. Maraming... Kasi inunahan ni Senador President Cayetano. Siyempre, unahan tilapia na baat. Yun ang inunahan niya na para hindi na matuloy. Para lalabas na naman na kontrabida yung mga nag-iisip. Kaya nga okay. Kabilang sa mga pangunahing issue sa impeachment proceeding laban kay Vice Presidente Sara Duterte ay ang hindi may paliwanag daw na kayamanan ng mag-asawa kung saan milyong-milyong Pilipino ang lumahok sa online signature drive upang madalhin daw ang pagpapatuloy ng paglilitis sa Senado. Pinipirsa talaga ang Senado kapaborito i-roll diyan sa dapat sundin ang tamang proseso at huwag madaliin ang pagdinig upang mapangalagaan ang konstitusyonal na karapatan. May mga nagsasabi dapat nang tapusin ang paglilitis upang makapokus sa ang pamahalaan sa ibang issue tulad ng ekonomiya at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yan ang dapat nang madalihin yung tapusin? Hindi pa nga nakakapag-umpisa hindi pa nga nag-uumpisa, tapusin agad. Ang usapin na impeachment ay pinag-uusapan sa mababang kapulungan sa Kongreso kung saan tapos na. Diba? At na-forward na nga sa Senate. Sana walang delaying tactic sa pagdinig ng naturang impeachment sa Senado para maniwala ang taong bayan sa umiiral na batas, dapat panagutin ang mga may sala. Ang sabi naman nila, dapat madaliin. Pero hindi dapat padalos-dalos ang desisyon. At dapat suriing mabuti. Yung lalo na't yung mga ebidensya na ipipresenta. Tama ka. Dapat suriin mabuti ang mga ebidensya. Ngunit ang kasalukuyang impeachment laban kay BP Sara ay nakabatay sa 4 na yung pangunahing artikulo ng impeachment. Yung articles of impeachment. Yung mga ebidensya dapat nasuriin ng Senado dahil sinuri na ito ng House Justice Committee at inaproba ng mayorya sa Kamara bago dalhin dyan sa may Senado. Yung impeachment. Ngunit mariing pinaglalaban ng kampo ni BP Sara na walang sapat at matibay na batayan ang mga reklamo. Kaya nga dadaan sa proseso para mabalanse kung sino talaga ang may sala o walang sala, may maparusahan o wala. Kaya sa pamagitan ng impeachment trial, dito malalaman ng taong bayan kung may pagkakasala o wala
si BP Sara dahil sa 4 na article of impeachment na kinabilangan ng paggamit ng mga confidential funds na naubos daw yung 125 million na pundo sa loob lamang na maikling panahon. Actually, 612 million yung Confidential. yung pinag-uusapan dyan. Oo. Yung biglang ang paglulobo ng yaman. Isa rin yung death threat kay Pangulong Marcos. At saka asawa niya, pamilya niya. Kanyang may bahay at kay Romualdez. Ngayon, ang pinag-uusapan, kung ang pinag-uusapan yung confidential funds, confidential nga yan eh. Kailangan na ma-justify kung saan inilaan ang pera. Maliban dyan, yung mga yung sinasabi mo, siyempre, salin at yung kayamanan ni BP Sara, sinasabi nila na may record mula sa sa Security and Exchange Commission at ang Bureau of Internal Revenue na nagpapakita daw na malaki ang agwat ng dineklarang yaman at bank records ng mag-asawang Sara at yung kanyang asawa. Kaya tingnan natin kung nasa kamay na ng Senado. Hintayin natin kung ano ang magiging hatol ng Senado sa impeachment kay BP Sara. Ang paglilitis sa Senado bilang isang impeachment court ay mag-umpisa na sa susunod na mga araw kung saan ang mga ebidensya ay yan ang pangunahing pag-aralan ng mga senador upang timbangin ang kung narapat ba na maalis sa pisto o hindi si BP Sara Duterte. Diba? Abangan susunod ng nakabanata. Mamaya, may action na naman dyan. Bakit? Siyempre, session. Nga pala, balik session. Balik session ang Senado. Balik session sila. Back to normal. Back to normal. Good morning kay Clifford Abilia. Ganon din kay Esther Ramos ng Barangay Mangkop. Ganon din kay Marivic Rivera Balason. Magandang umaga. Mar Pasqua. Magandang umaga. 09865031. Idol, it is clear that the impeachment complaint against BP Sara is purely political. That's why most of the Filipino people are shouting that the impeachment should be dismissed. Yan ang kahilingan nila. Dahil wala daw prueba. Tignan natin. 0917-4956 mga idol, bakit natatakot si BP Sara na harapin ang kaso kung walang kasalanan? Open her bank account kung malinis siya. Meron ding meron din naman siyang mga representative. Yung mga abogado niya. Mga abogado niya. Sila na lang ang magkikipag-argue sa Senado mamaya dahil kung ayaw humarap si BP Sara sa impeachment trial, nasa kanya yan dahil may abogado naman siya, di ba? Sabi naman ni 09369056, dapat humarap sa pagdinig si BP Sara kung totoong walang kasalanan, ipagtanggol ang kanyang sarili. Pag may katwiran, ipaglaban mo. pabantayan mo ito, no? Ay, siyempre. 09814089, idol, bakit sa... medyo Paul. Ayan. Sige. Mamaya, talakayan natin ang issue dahil may text dito kung bakit daw gusto basahin mo nga yung text mo. Basahin mo muna. Mga idol, nakikinig kami dito sa Bimalay. Tanong lang po,
kasi Bimalay lahat na yan, Bimalay? Bimalay. Bimalay. Kasi lahat daw ng senior citizens ID ng mga senior citizens sa Bimalay ay palitan ni Mayor na may signature ni Oscar Leon Castro. Akala ko nagtitipid ang gobyerno sa matinding crisis. Salamat, Idol, sabi niya. Mamaya, talakayan natin yan. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame un San ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair,
and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapuasan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:03 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Mactaron Lingkora, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nick Sundakal. Sa aking gawing kanan, ang ating station manager, maagang gumigising, maaga sa tiraok ng manok, Manager Joey Baby. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga issue, mga sumbong, reklamo, mga reaksyon, suggestion, mangyari lamang po, tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook at YouTube, live na live pa rin po tayo. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Ulitin ko yung kung kanina nag-text mula sa 0917-6834. Mga idol, nakikinig kami dito sa Binmalay. Tanong lang po kasi lahat daw ng senior citizens ID ng mga senior citizens sa Binmalay ay palitan ni Mayor na may signature ni Oscar Hedlund Castro. Akala ko nagtitipid ang gobyerno sa matinding crisis. Salamat, idol. Tama. Tama yung sinabi mo. Dagdag gastos ang panibagong ID ng mga senior citizen. Bakit kailangan pa na palitan ang lumang ID na ito ay lifetime ID ng mga senior citizen? Alam mo, actually, parang Dennis, yung batas ngayon na bago, kapag ikaw ay senior na, ay kung pupunta ka sa isang establishments o may bibilhin ka, kailangan mo ng discount, kahit anong ID na ng senior citizen na merong date ng kapanganakan. Yun yung pwede na yun ngayon. Yun yung ang pinupuntuhan naman ng nag-text sa'yo ay bakit kailangan pang palitan. Siguro pinapalitan nila dahil bagong administrasyon. Hindi, nung nakaraan pa palang administrasyon yan. At kailangan may pirma nung bagong OSCA. Na si ang pangalan? Leon Castro.
Kas. Kahit hindi naman na munang palitan, Oh. ay okay lang 'yun. Oh. Oo, meron mga LGU na Hindi nagpapalit. LGU Mm. na yung mayor wala na, Mm. bago na ang nakaupong mayor pero valid pa rin Yung ID. nila. Yung sinabi mo nga lifetime na yan eh. Kaya nga eh. Oh. Maaaring palitan ng senior citizens ID kung ito ay nasira o kunyari nawala. Oo. Ngunit kailangan pa rin ng affidavit. Oo. Diba? Oo. Para mapalit, ma-justify. Oo. Mhm. Ang mga ID ng senior citizen ay lifetime at ginagamit ito ng mga senior citizens upang i-claim ang mga benepisyo sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act. Mhm. O ito yung sinabi mo kanina na bagong batas, di ba? Kung nasira o hindi na mabasa ang pangalan o sobrang luma na, pwede nang palitan. Pero magdadala ka ng mga katibayan. Yan, yung mayroon kang ibang government ID. Aha. Siyempre, yung siguro birth certificate. Oo. O ano mga dokumento. At may picture na nagpapatunay na siya yung may-ari ng ID. Oo, karaniwan kung magpapalit na ng ID, may babayaran di ba? Burden sa mga senior citizen kung may babayaran yan. Ngayon kung sagutin ng LGU ang pagpapalit ng ID, additional na gastos ng pamahalaan na kapaborito i-rule, di ba? Wala namang babayaran pag kapag kukuha ka ng senior citizens ID yata. Hindi, merong counting babayaran. Kung magpapalit ka, kung magpapalit. Oo. May, yung gastos na naman. Oo, di ba? Yung gastos. May ano yan kung sakali, meron. Kung sakali lang siyempre yung energy emergency crisis situation. Oo. Pinagtibay ng Pangulong Marcos yan. Oo. Di ba? Yung pagtitipid. Yung pagtitipid. Oo. Hindi yata dapat tumupad si Mayor sa mga utos mula sa nakakataas na opisyal tulad ng Pangulo. Ngunit kung ganyan, magpapagawa sila ng ID sa lahat ng mga senior citizen, panibagong ID, gastos ng gobyerno, ng lokal na pamahalaan, yan ba ang pagtitipid? Ang pwedeng mangyari dito kung ang inyong senior citizens ID ay hindi ina-accept dahil iba pa ang nakalagay na mayor o iba pa ang nakalagay ng mga signatory, pwedeng ireklamo yan. Tama. Yung sinasabi ko nga may ibang LGU nga na iba yung ID noon at iba yung ID ng bagong nakaupo, pero still valid pa rin. Kasi siya yung nakapangalan Tsaka kahit baliktarin mo man ang mundo, senior citizen pa rin yan. Correct. Hindi ho makukuha sa yan. Hindi ho mapipili na bigyan ng ayuda o hindi dahil baliktarin mo man ang mundo, yung lumang ID niya ay senior citizens ID pa rin yan. Kung ang ID ng senior citizen ay maayos pa at gustong palitan ng bagong nakaupo na mayor, nasa sa kanila na yan. Nasa kanila yan. Pero wag nyo nang kasi siyempre naabala rate senior citizen. Kaya nga Ano na ba no say gawon da at nanggawa kami lay balo na ID na senior citizen Galiladya. Pero siya ni ularad munisipyo. Yung gastos nila. Ang pirmara man gasolinara, umpila ira. Na yan mas matutuwa pa ang mga senior citizen kung gumawa kayo ng bagong ID, ilapit nyo sa mga kabahayan nila at doon sila papirmahin. At doon nyo na rin i-release. Total. Yung lumang ID nyo, kukunin na namin. Kaya nga Pero gumastos pa rin ng munisipyo. Gumastos pa rin. Kasi malinaw naman doon sa doon sa ilalim ng Republic Act 9994 o yung Expanded Senior Citizens Act, hindi maaaring palitan ang Senior Citizens ID kung hindi nasira, hindi nabura ang pangalan o kaya nawala yung ID.
Oh, kung may rason naman, Kung ang pagpapalit ng ID ng mga senior citizen ay isa lamang sa kagustuhan ng inyong presidente, ay abalatan. abala. Oo, abala itan. Oh, kaya kung may mga ganyan na obligahin kayo na palitan ang valid ID ng senior citizen na wala nang malinaw na basihan, maaaring ireklamo yan sa National Commission of Senior Citizens para maaksyonan nila. Kaya kailangan na kasi tingnan ninyo yung kalagayan ng mga senior citizen kung sila ay pupunta sa munisipyo. Ang ID ng senior citizen ay universal yan, kumbaga. Correct. Kahit saan ka mang lupalop na naroon sa buong Pilipinas, daldala mo, magagamit mo yan. Oo, pero siguro hindi naman siguro big deal ito doon sa may nag-text na yun lang to siguro agto gabay so na abala. Tapos siguro sa gabay to may balong presidente ang may senior citizens ID akakargay lupa to o dino ang may pirma to. Yun ang pag yan ang mga rason para magpalit ng ID, mababaw po yan. Mababaw. Mababaw po yan. Kaya nasa inyo, kayong mga senior citizen, kung gusto nyo yung yung papalitan ninyo, burden pa rin sa inyo kasi pupunta kayo sa bayan, gagastos kayo sa pamasahe at saka maabala kayo. Siyempre nasa katandaan ng mga yan. Pero kahit ito in general naman kung meron pong mga establishments na ayaw tumanggap ng lumang ID ng senior citizens, ay iparating niyo ho kay paring Dennis. At aksyonan ni paring Errol. Ayan. Sabi ko nga yung bagong batas, di ba? Oo, tama. Kahit anong ID na ng senior citizen, basta nakakalagay yung kanilang date of birth, ay pwede pong i-accept yan. Alam mo, pati yung pagbili ng gamot, di ba? Yung pag nasa parmasya, minsan hinahanap pa yung libreta hindi na ho kailangan yan ngayon. ID lang. Kung kailangan po ng maintenance ng mga senior, hindi na kailangang hanapin yung libreta. Kaya nga. Ibigyan nyo na sila. Bigyan nyo sila dahil mayroon naman silang valid ID. Unang-una, bibili ba yung mga yan pag hindi nila kailangan? Hindi. Di ba hindi? Alam nga naman na libre maintenance, siya agda maintenance. Kaya nga. Hindi rin, di ba? Kaya nga dyan, may mga nakakasabayan ako ng mga senior citizen. Dala-dala nila pa yung kailang booklet. Na nagpapatunay na sila ay kabilang sa senior citizen. Yung mga iba kasi meron akong dyan, yung question dyan. Hindi ko nababanggitin yung kasi bumili yung isang senior citizen, pinakita lang yung ID na senior citizen. Pero hinahanap yung libreta. Hinahanap yung libreta. Ba't mo hanapin yung libreta? Valid naman yung ID ako sa kanya at saka hindi na pwedeng hanapin pa yun yung mga libreta na yan. Hindi sir, kasi hindi. Ang kuwan natin yan, tanong natin dyan, senior citizen ba yung bumibili o hindi? Di ba? Yan ang kuwan dyan. Huwag mo nang hanapin yung mga libreta, yung mga kuwan kung meron silang ID. Kasi yun ang nasa batas kasi, yung ID. Ba't mo hanapin pa yung libreta? Hindi naman bangko yan. Oo nga, di ba? Yan ay purchase booklet ang tawag yan. Purchase booklet. Purchase booklet para makakuha ng 20% senior citizens discount. Yun yung ginagamit noon. Pero pag ID, pwede na yan. Huwag na hanapin yung purchase booklet na yan. Ngayon, kadalasan na lang po ay senior citizens ID o ibang valid government ID kasama ang reseta ng doktor para sa prescription medicine. Correct. Kasi importante yan yung prescription. Siyempre pag gamot ang binibili mo. Pero pag sa grocery, siyempre hindi na hanapin yung prescription ng doktor.
Okay, sabi ni Kwan naman, Vin Silva, correct kayo idol, hindi na dapat palitan ang ID ng mga senior citizens, palibhasa hindi binabasa ang Republic Act 994, sabi niya. Sabi ni 09814089, bakit kailangan pa na lagyan ng pangalan ng OSCA President? May babasahin ako dito, no? Doon sa mga hindi pagtanggap ng mga ID ng senior citizen sa mga business establishments. Ito. Penalties. Violations. Ito yung sa may yung RA 9994. Violations such as refusing to honor senior citizens' privileges or card misuse are punishable by fines ranging from 50,000 pesos to 200,000 pesos and imprisonment of 2 to 6 years. Business permits may also be revoked. Ayan, so pwedeng i-revoke yung business permit. Katulad nun, dapat yun, binasahan mo siya ng batas. Oo nga eh. Yung nakikipag-argue na hinahanap pa kung ano-ano para sa ating mga senior citizen. Kaya nga nung binigyan yung matanda kasi meron siyang prescription mula sa doktor eh. Kailangan niya ng gamot eh. So binigyan din. Kaya't kayo mga establishment na hindi sumusunod sa mga alituntunin, pwede kayong magmulta at pwedeng i-revoke yung business permit ninyo. Batay sa Republic Act 9994, yung Expanded Senior Citizens Act. Alas 7:18 ng umaga. Magandang umaga kay Stephanie Guzman, kay Melba Navat, Magina Curda at Nancy Valles-Ka. Ayan. Si Jeffrey Castillo ng Alaminos, magandang umaga. Clifford Abilla, nabati ko na ito. Si Marivic Rivera Balaso, nabati ko na rin ito. Magandang umaga. Ito. Kung ayaw pa rin, ito. Kung ayaw pa rin pagbilhan o bigyan ng discount ang senior citizen dahil lang walang libreta, pwedeng sabihin na may bagong DOH at FDA rules na hindi na required ang purchase booklet sa pagbili ng gamot. Ang kailangan lang ay ID. Okay. At yung reseta o prescription medicine. Ayan. Ayan. Pwede nyo ipakita. Ito. DOH Administrative Order Number 2024-0017 at FDA Circular Number 2025-005. Yan yung mga sumasakop doon sa mga naghahanap ng libreta. Kapag tumanggi pa rin ang butika, humingi ng written explanation o pangalan ng pharmacist or staff on duty. Ayan. O yan. Ano yung pharmacist or staff on duty. Ayan, butika. Butika. Okay. Parmasya. Parmasya, yan. Magabate butika. Itago ang resibo o kumuha ng picture bilang ebidensya. I-report, ito na. Ayan. Sa DOH, sa FDA o Office of Senior Citizens Affairs. Yan. Senior Citizens Affairs? OSCA. OSCA naman. May OSCA yung lantit kinay. Ayaw niya. Ayaw niya eh. Hindi, kung ayaw niya. So yun po, may mga bagong circular. Memorandum na mula sa DOH. DOH, FDA. Ayan, Yan yung mga Department of Health at saka Food and Drugs. FDA. Yan. Administration. So, yan, yung mga senior citizens po natin na hanggang ngayon hinahanapan pa rin ng purchase booklet. Libreta. Kaya natasasaliwan mo at aliwan libre. Kailangan na po tayo libreta. Kung libre sana, pwedeng libreta ang hanapin mo. Good morning kay Susana Bungar Bustamante, kay Lolo Orpilia,
Elmer Arsuriano. Ayan, magandang umaga. Si Marcos ko, nabati ko na. Mahaba yung ano na narating natin dyan sa senior ID lang ang pinag-usapan ngayon. Hindi, kasi yung mga privileges ng mga senior citizen ng dapat na yung Expanded Senior Citizens Act ay pwede na nga kahit anong government issued ID. Correct, Oo, kahit wala kang senior citizens ID, kung i-avail mo ang inyong discount, pwede na yung po ID. yan. Yan, okay. Maria Fe Nipas, ayan, magandang umaga. Si Jessica Bulataw, Helen Ibasan Labarias, magandang umaga. Lisa Sim, Rebecca Himinya Tamayo, ayan, magandang umaga. Merlita Abilia, magandang umaga. Silvia Romero, Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabitu, Kalasyaw, Pangasinan. Magandang umaga rin kay former MDR, former escape chairman, former barangay captain, at former councilor. Dami Mel Zapira ng Barangay Banawang. Si former. Puro former. Good morning din kay Amads Ejo ng Barangay San Miguel. Kumusta na yung kwan dyan? Issue tungkol sa skin ninyo. Nagpe-perform na ba dyan sa may Barangay San Miguel, Kalasyaw? O ibang pinagpe-performan niya? Ano? Nagpe-perform na ba bilang SK? O iba yung pinagpe-performan niya? Bago daw yung sasakyan niya. Saan galing yan? Ano naman? Saan galing kay papa niya daw Bakit mo ko may question? Sinasabi ko lang bago Siyempre, masigasig nga, masipag. Masipag? Yung kanyang magulang. Saan? Masipag saan? Basta. Wala ka na dun. Mayra Merete Lapid, magandang umaga, Paing Palos. Maki Mapalakapak Soriano, dyan sa may Barangay Jimenez. Speaking of Mapandan, good morning kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Kay Sir Felix Domicilio at kay Sir Jeffrel. Kay Boss Darun, magandang umaga. Good morning po sa inyo dyan. Ayan. Michael Mariado Sugano, magandang umaga. Diyan sa may 888 Infinity, diyan sa may 88 Infinity Construction, sa may Barangay Malanay, Santa Barbara. Ganon din diyan sa may Cafe Medarlo. Diyan sa may Cuaras Manur, Mapandan. Good morning. Bago ang Provincial Director, OIC. Kapangalan ko. Itong si Police Colonel Dennis Mojares. Hindi. Ano yun? Dennis De Leon. Dennis De Leon. Siya po ang bagong PNP OIC pa naman. OIC. Officer in Charge. Ayan, At maraming PNP Chief of Police. Ang napalitan. Mga bago. Sige. Tingnan natin kung maipapatupad ang muli. At dire-diretso ang pagbabawal sa mga illegal na aktibidad. Ayan, okay. Kasama tayo sa magbabantay dyan. Bantayan natin yan at siyempre alam natin na yung mga natanggal dito may mga dahilan kung bakit natanggal. Yan. Kung ano man yun, malalaman ninyo. Sila na ang nakakaalam. Ayan. Okay, pwede pa tayo mag-exercise, engineer? Take it away. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny the Twin, tsaka si Engineer Ben the Twin. Good morning po. Councilor Mike Sison. Si Councilor Jopi Loresco. Good morning din kay Councilor Bardani Misin. Si SK. Federation President. Ayay Misina. Good morning. Si
Si Boss Carlo at Madam Marmy dyan sa Mayor's office. Si Sir Bayan, good morning. Si Sergeant Esteves at Madam Jobet Apiado Esteves. Gawin din kay Arturo Stacchio, LGU Calasiao. Si Engineer Art Gaspar, magandang umaga. Dadu Pidlawan. Hoy, Dadu. Si Harold Gangat, magandang umaga. Good morning din kay Councilor Generosa Flores ng Mangaldan. Si Vice Mayor, Attorney Johnny Cabrera, good morning. Si Sir Jonar Lapore, dyan sa may Barangay Anolid, magandang umaga po. At ganun din, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga transistor radio. Sa kanilang mga sasakyan. Sa kanilang mga sasakyan. Yung mga drivers on the road. Ingat-ingat lang sa pagpapatakbo ng inyong mga sasakyan. Ang mata sa kalsada, hindi. Huwag sa hitha. At ganun din, magandang umaga sa mga nanonood sa kanilang mga gadget. Mga cellphone. Cellphone. iPad, mga tablet, mga capsule. Hindi, tablet lang. Ako po lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating palatuntunan. Kaya dumating na naman ang takdang oras para tayo mamaalam sa himpapawid. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terulingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charissa, Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan, ang ating masipag at maagang gumigising ang station manager, Chewy Bebe. Ang tabayanan na susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Liknay Valley. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig kabwasa.